sa programang finalist sa 2025 New York Festivals. KMJS na! Isa ang Mount Bulusan sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ilan sa pinakamalakas nitong pagsabog nangyari taong 2010 at 2011. Pero nitong madaling araw ng April 28, isang hindi inasahang pangyayari ang gumising sa mga residente. Ang pang-apat kasi sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, ang Mount Bulusan, muling sumabog. Bulkan Bulusan. Hindi ulan ang bumagsak mula sa langit, kundi abo. Parang snow sa labas. Nagbuga ito ng volcanic plume o parang usok na umabot sa 4,500 meters ang taas. Guys, ashfall na po dito sa Barangay Tinampo. Nung huling sumabog ang Bulusan Volcano sa Sorsogon, sa Kabikulan. Sa linggong ito, muli itong nag-alboroto. Kamustahin natin ang ating mga kababayan doon. Ingat po tayo guys. Grabe oh, magsi-zero visibility na. Pagsikat ng araw, ito ang bumungad sa mga residente. Ang buong paligid, puting-puti, nababalot ng abo. Ang mga tiga-Irusin, naabutan ng aming team na abala sa paglilinis ng kanilang mga bakuran. Hindi ako na kapirwisyo na abo sa Lubimi. Hindi talaga kami nag-evacuation kasi may mga kabuhayan kami na maiiwan dito. Si Aldrelin naman, nag-alsa balutan. Ang kanya kasing tahanan nakatayo sa loob ng tinatawag na PDZ o Permanent Danger Zone ng Mount Bulusan. Overviewing po siya sa bahay namin. Kaya pag may kakaibang hitsura yung Bulusan Volcano, alam namin na talaga mag-a-alert to siya. Mag-aalas 8 ng gabi nitong Martes, nung may narinig na ingay sina Aldrelin, para raw tunog ng mga naglalakihang bato na bumabagsak mula sa bulkan. Talagang makapal pa yung abo at saka ang baho po ng asopre. Natatakot po kaso pananalig na lang po sa Diyos, ang tanging sandata na lang po namin. Ito yung main crater niya. Last 28, ito yung mga na tinamaan. Nung pumutok naman siya ng 29, dito naman bumagsak sa part ng ito hanggang dito. Meron tayong naitala na nag-request ng ma-evacuate sila because of the difficulty of breathing. Si Loyola naman, isinugod sa ospital matapos magsuka at mahirapang huminga. Pagpasok ko ngayon sa bahay, maya-maya sumuka na ako ng sumuka. Hanggang nanghihina na po ako sa kasusuka. Nahihilo ako. Nagkaroon po ng irritation sa airway. Yung pagsusuka po na yon ay apparently po ay nagresulta po sa pagkakaroon po ni nanay ng hypokalemia. Yan po yung pagbaba po ng potassium sa ating sistema. Ang magsasaka namang si Sancho, wala nang nagawa kundi manlumo sa naabutan niya sa kanyang taniman. Ang aanihin na niya kasi sanang mga nyog at saging, hindi na mapakinabangan. Yung aboy, yung nakakapit na sa mga dahon, parang mga lanta. Kung ulanin yan, maganda. Sa kasalukuyan, nakataas po sa Alert Level 1 ang Bulusan Volcano. Meron din po tayong pagtaas ng sulfur dioxide emission. Mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng mga pagputok. Samantala, ilang linggo lang bago nag-alboroto ang Bulusan, ang Mount Canlaon na ilang buwan nang binabantayan ng kilos, muling niyanig ang isla ng Negros sa Kabisayaan. Usog na kayo? Gani, usog na gid kay ang buga oh. Usog lagi? No, kaya mabaw, galihok naman. Mura lagi na siya Ang lalaw mo nag, usog ina. May koneksyon nga ba ang halos magkasunod na pagputok ng dalawa sa pinakaaktibong bulkan ng Pilipinas? Susunod na! Ilang linggo lang bago nag-alboroto ang Bulusan, ang Mount Canlaon na ilang buwan nang binabantayan ng kilos,
muling niyanig ang isla ng Negros sa Kabisayaan. Usog na kayo? Gani, usog na gid kay ang buga oh. Usog lagi. No kayo mabaw, galihok naman. Ang pagputok ng kanlaon, nasaksihan ni Regina. Sayo ka kang kaaso dira. Halagang tanawa kang. Uy, be! Tanawa yung aso kay itom na kayo ang ninggawas ikaduha, oh! Nakakatakot talagang tumira malapit sa bulkan kasi anytime pwede siyang sumabog. Dahil nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bayan ng Canlaon sa Negros Oriental, marami sa mga residente hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Si Noel, 5 buwan nang nakatira sa eskwelahang ito na ginawang evacuation site. Mahirapan kami dito kasi wala kaming hanap buhay. Di may kasabot sa muang kaugulingan asa mi magsugod. Gustuhin man daw niya sanang umuwi sa kanilang bahay. Imposible raw ito. Nasira kasi ng ashfall ang kanilang bahay. Nakita na ko ma'am ang scene, wa buslot na tanan. Masakit po ma'am kasi amo ang kugi gipatukod mo balay. Dahil mahigpit na ipinagbabawal na bumalik muna sa mga bahay na sakop ng danger zones, si Betty napilitang ibenta ang kanyang mga alagang hayop. Ang baka 30,000 na bili lang og 28. O niya ang karabaw 48,000 na alin ra og kuan 35. Wala may choice kay padala man ta diri ang hayop wala man may kabutangan. Wala na rin daw kasing makain ng mga ito. Ang mga damo at halaman kasi sa kanilang lugar nahaluan na ng abo. Mayroon naman pong plano po ang local government unit ng Canlaon for a relocation site. Pero ang tanong ngayon ng marami, may connection nga ba ang halos magkasunod na pagputok ng dalawa sa pinakaaktibong bulkan ng Pilipinas? Wala pong koneksyon ang activity ng Canlaon Volcano at Bulusan Volcano dahil sila po ay magkaiba po ang pinanggagalingan ng kanilang magma. No? Madalas po talaga sa ating kasaysayan na meron pong nagsasabay-sabay na mga bulkan na pumuputok. Ang Canlaon Volcano po ay nakataas sa Alert Level 3 dahil mataas po ang tala ng volcanic earthquake sa Canlaon Volcano. Tumataas din po o patuloy pa rin po ang dahan-dahang pamamaga ng bulkan na naghuhudyat po na meron po tayong deep magma intrusion sa ilalim. Naghahanda ang Canlaon Volcano sa isang major eruption. Sana wala nang susunod pa na pagputok. Sana po yung ano po ng bulkan, tumigil na po. Dapat nakahanda na yung ating mga emergency kits, no? Yung ating go bag, no? Kaya na kailangan natin ng mga face masks upang makaiwas na makalanghap ng abo ng bulkan. Umiwas sa mga danger zones at makinig po sa mga payo ng gobyerno at ng mga eksperto para po tayo ay hindi mapahamak. Ano to yung bulkan, bulusan? Parang snow sa labas. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire kung saan madalas ang mga pagsabog ng bulkan, lindol at iba pang mga sakuna, hindi na tayo dapat magulat kung paulit-ulit na may sumasabog na bulkan sa ating bayan. Usog na gid kay ang buga oh. Kaya sa bawat minuto, maghanda dahil hindi natin alam ang susunod na pag-alboroto ng ilan sa mga napaka-aktibo nating mga bulkan. Lalo pat sa bawat pagsabog, buhay ang nakataya. Guys, ashfall na po dito sa Barangay Tinampo. $120 million na tayong mga Pilipino. Lumolobo ang ating populasyon. May mga nanganganak na hindi naman kayang tustusan ang kanilang mga anak. Kadalasan, mga nanay ang pinipiling magpatali. Pero si Drew Arellano, siya ang nagpa-vasectomy. Matagal niya na tayong isinasama sa pagtuklas sa iba't ibang magagandang tanawin sa loob at labas ng Pilipinas. The T from Bubble Tea stands for Taiwan. Ibinabahagi ang iba't ibang adventure at karanasan. Pero sa linggong ito, ang biyahe ni Drew hindi sa anumang tourist spot, kundi sa ospital,
Si Drew kasi nagpa-vasectomy. Happy vasectomy. Ang vasectomy, isang male birth control kung saan pinuputol ang vas deferens o daluyan ng sperm mula sa scrotum. Hindi na makadaan yung sperm cell. So, konting percentage lang ng fluid ang nababawas pag ginawa yung vasectomy. Marami ang bumilib sa ibinahaging ito ni Drew. Bilib po ako sa ganun para makontrol niya rin po yung sarili niya. Nakokontrol na niya yung bilang ng pagdami ng anak niya. Naging maganda rin po yung respect din po niya dun sa may partner niya. Lalo't maraming mga lalaki pa rin ang takot itong gawin at pag-usapan. Parang nakakababa po siya ng pagkalalaki. Bagay na hindi naman totoo. Hindi po ako familiar sa vasectomy. At tila hindi nag-iisa si Drew sa biyaheng ito dahil marami na ring ibang mga lalaki ang sumailalim dito para sa pagplano ng kanilang pamilya. Tara, sama tayo sa biyahe ng usapin tungkol sa vasectomy. Happy vasectomy. 3 araw makalipas ang kanyang vasectomy procedure, si Drew kinumusta ng aming team. Every day, I feel better, but definitely I'm not yet even 90%. I still have a little bit of pain on my right lower abdomen. Noong nakaraang taon pa raw nila plinano ng kanyang misis na si Iya na mag-family planning. We already had that thought when we had our 4th kid. Wala naman akong takot sa procedure, sa totoo lang. You see the gravity ng pagpanganganak ng asawa ko and you relate that to the vasectomy na sobrang maliit lang na bagay compared to that. Kaya nung isinilang ni Iya ang kanilang bunso nito lang Pebrero, nagpasya na si Drew. Minessage ko na nga yung urologist ko. We already set a date. At yung date ngayon ay last Monday, which was April 28. May dalawang paraan ng vasectomy. Ang conventional vasectomy, kung saan gumagawa ng maliit na hiwa sa scrotum para maputol ang vas deferens. At ang NSV o no scalpel vasectomy. Sa prosesong ito, hindi na raw kailangang hiwain pa ang scrotum. May instrumentong ginagamit para gumawa ng maliit na butas sa balat. Si Drew, NSV ang napiling procedure. You just feel a bit of pressure but not much pain. There are no regrets. Para sa amin, happy na kami sa 5 at ito yung kailangan namin gawin para sa aming pamilya. Hopefully, tama din yung mga choices namin. Ang vasectomy, isa lang sa napakaraming paraan ng family planning. Pero hindi ito ang madalas piliin ng mga mag-asawa dito sa Pilipinas. Kadalasan, ang mga babae ang nagpapatali o yung tinatawag na tubal ligation. Sa prosesong ito, ang fallopian tubes ng babae o yung mga tubo na nagdadala ng egg cells mula sa ovaryo patungo sa matris, pinuputol o hinaharang para hindi magtagpo ang itlog at similya. Sina Eman at Marifel, may 3 anak. Dahil ito na raw ang gusto nilang bilang ng kanilang mga anak, naisip ni Marifel na magpa-ligate na. Yung kakailanganin na anesthesia ay medyo mabigat. So, kailangan ko ng magpa-confine. May trabaho po ako nun. So, medyo nag-isip muna kami. Hanggang naisip ni Eman ang isa pang paraan na sinabi sa kanila ng doktor. Baka may gusto nyo i-consider, sir, na pwede kayo for vasectomy. Kasi si misis mo kailangan niya mag-bed rest for a month, di siya magtatrabaho. Yung procedure ng ligation is mas medyo maproseso kaysa sa vasectomy. Ayoko i-impose sa kanya na magpa-vasectomy siya kasi ayoko naman na pinipilit ko siya. Nung araw na ng operasyon ni Marifel, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nakita ko yung isang nanay doon, naka-wheelchair na palabas. Kumbaga, parang grabe yung bugbog. Nagdesisyon si Eman na siya na lang ang magpa-opera. Napakadali lang na proseso. 15 minutes lang talaga at wala akong naramdaman, yung anesthesia lang. Sa amin lalo na mag-asawa, di na namin kailangan mag-contraceptives. Yung maliit na bagay na yun, napatunayan ko na nagbunga na napakalaki para sa kanya. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya kasi nga doon sa ginawa niya. Kasi nga sabi rin naman niya sa akin, responsibilidad naman po niya yun as padre de pamilya na masigurado na matutugunan namin yung pangangailangan ng mga anak namin. Ang hindi pagplano sa pamilya, kadalasan nagiging problema, lalo na sa mga mag-asawang kapos sa buhay. Bagay raw na naranasan ni Joe na galing sa malaking pamilya. 8 kasi silang magkakapatid. Namumulot kami ng basura, nanghihingi pa nga kami ng pagkain sa mga taong dumadaan. Dumating kami sa point na namamalimos na kami.
Kaya si Joe, sa murang edad, nagsumikap. Kailangan kong pagsabayin lahat. Sa umaga, nasa school ako. Pagdating naman ng gabi, call center agent ako. Hanggang unti-unti niya raw naiahon ang sarili sa hirap. Kalaunan, nakilala niya si Krisha na naging misis niya. Dapat yung pamilya ko, yung kaya ko lang buhayin, ipinapangako ko sa sarili ko na mapaprovide ko lahat. Ang mag-asawa na biyayaan ng 2 anak hanggang nagdesisyon na silang mag-birth control. Yung time na nagpipils ako, sabi ko nga na palagi ako nahihilo. Parang feeling ko palagi buntis ako. Parang napaka-low ng energy niya. Mas maraming effect doon sa sexual function and other functions sa katawan ng babae since it has its hormonal effects talaga. Kaya si Joe naghanap ng ibang paraan hanggang nalaman niya ang tungkol sa vasectomy. Tinignan din namin kasi yung history ng family namin both. Yung side ko, 8 kami. Yung side niya, they are 7. It was part of the consideration. Para makamenos gastos, lumapit siya sa isang grupong nag-aalok ng libreng vasectomy. Nandyan po ang aming mobile clinic. Pumupunta po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para po magbigay ng libreng serbisyo katulad po ng ligation, vasectomy, at iba't iba pa pong mga methods ng family planning. Kung libreng vasectomy, para ma-avail siya sa DKT Philippines Foundation, meron po kaming registration link na ibinibigay sa lahat po na nagbe-message sa aming Facebook page. Kailangan lang na wala siyang previous scrotal operation. Ang operasyon, hindi raw umabot ng 1 oras. Pag uwi ko, nag-drive pa nga ako ng motor. Yung 4th to 5th day after ng procedure, yung pakiramdam is parang nasipa. Pero wala naman siyang kirot. In 2 weeks, okay na siya. Karamihan ng mga Pilipino ayaw magpagawa ng vasectomy kasi akala nila mawawala yung desire. Hindi rin totoo yun. Hindi siya nakakaapekto doon sa pagkalalaki. Reversible naman siya. Reversal ng vasectomy, ipagdudugtong ulit yung vas deferens. Nagagawa siya microscopically, but the results are not 100%. We are still expecting that population numbers will continue to grow. Responsible parenthood and family planning is key to a better quality of life. Pero ang simbahang Katolika, hindi pabor sa tubal ligation o vasectomy. Ang family planning talagang dapat gawin. Hindi talikay ng talik, hindi mo iniisip yung kinabukasan. Sa pagtatalik ng mag-asawa, alam din nila na nagbubukas sila sa bagong buhay. Ngayon, siyempre isipin mo, paano ko alagaan ito? Kaya nga okay naman ang family planning, ayaw lang ng simbahan yung mga contraceptives kasi hindi natural sa pananaw ng simbahan. Talagang importante ang pagpaplano ng pamilya upang magkaroon sila ng sapat na oras ang isa't isa, mga anak nila, and mapag-aaral sila ng mabuti. Sa mga tatay, consider nila yung vasectomy. Walang mawawala sa pagkalalaki mo. It is happier kung naproprovide mo yung needs ng family na binuo mo. Sa patuloy na paglobo ng populasyon ng Pilipinas, mas nagiging mahalaga ang bukas at matalinong usapan tungkol sa family planning, sa natural mang paraan o sa hindi. Dahil ang sakripisyo sa loob ng tahanan, hindi lang responsibilidad ng mga babae. Ito'y dapat pagpasyahan ng mag-asawa nang magkasama, magkapantay, at may malasakit sa isa't isa. At sa bawat ama na marunong umunawa, magparaya at tumindig para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, naroon ang tunay na kadakilaan. Happy vasectomy. Sa Zamboanga, Sibugay, akalain niyo po may lalaking nangahas na pumasok at tumalon sa kulungan ng buhaya. Ayon tuloy, kinagat siya at kinalagkan pa. Makaligtas kaya siya? Makapigil hininga ang pagsagip sa lalaking ito. Isang maling galaw lang, maaari na siyang sakmalin ng kamatayan. Dong, Ginoo ko, Lord Jesus, Lord Jesus. Ang lalaki kasi natrap sa kulungan ng buhaya. Langgang ano ning sulod makadya langga? Kabalo man jud ka nga buaya na jagam. Sulod sa siya Sulod siya diri nyamba. Hanggang sa Mo paakang sinakmal. Agoy, Ginoo ko lay. Maluoy ka lay. Kinaladkad. Loy, maluoy mo. Maluoy ka. Lay, diyan ako jud lang ayo sa dadag asa lay.
Ginoo ko, Lord! At pinaikot-ikot na ng buhaya ang tila magiging hapunan niya. Diyos, alay. Lay, ayaw sa taong kanalay! Diyos ko. Yung ginawa ko is nag-live na lang para makita ng mga rescuer. Alangan naman na pumunta ako sa cage din. Di dalawa kaming kakainin. Nag-ayaw siya ikapalangga! Nahirapan kaming ma-rescue yung tao kasi buhaya yung kalaban namin. Paano ba nakapasok sa kulungan ng buhaya ang lalaki? Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Mahilig din siya sa mga hayop kasi gusto niyang kaibiganin. Higit sa lahat, makakalabas pa kaya rito siya ng buhay? Niya imong paagang. Lord, ako'y Ginoo ko, Lord! Jesus! Lay, maluoy ka, Lay! Ang insidente nangyari sa park na ito sa CI Zamboanga, Sibugay. Yung Cabul Mangrove Park and Wetlands po is ecotourism site po siya. Yung local people mismo yung actively could participate the planning and managing of the operation. Kwento ng empleyado ng park na si Arlene, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Auntie, bilis-bilisan mo kasi yung tao inatak ng buaya. Tumakbo ako at tiningnan ko yung tao doon. Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buaya. Ang buaya, isang saltwater crocodile na pinangalanan nilang Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang bigat. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo ko, Lay! Maluoy ka, Lay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang kibo. Lord, maluoy mo. Maluoy ka. Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Pero Ayaw niya hawakan yung ulo, kaya ako'y Ginoo ko, Lord! Jesus! Lord, ayaw sa taong kanalay! iniikot-ikot siya. ang kapatid ni Arthur na si Alberto nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Dili, wala na ko gi-expect nga akong friend lang ko nagtawag sa kuha. Sa nga, uy, no, your brother, no. Kinain daw ng crocodile. Naabot ko dito, ma'am. So, napadyo siya sa, buhaya. Wala ko'y mahimo. Maudyo na akong sa kong una-una. Wala, di pag-asa. Ang rumesponding mga pulis, naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is barilin niya, yung buhaya. Paagang agad! Pero nag-aalangan ako, baka mas lalong maging wild. Hanggang sa may naisip silang paraan, tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Kaya niyang paamuhin yung buhaya kasi siya lang talaga ang makalapit doon. Sa katong nga time na amis amo ang balay na ay niabot dito balong nga nakasala si Alay. Diretso rin kog lakaw na. Habang hinihintay si Tata, ang anak niyang si Joliver, sinubukan ng pakalmahin ang buhaya. Nanamay ning ingon nga pusilo na lang na. Maluoy pug ko kay sulod na lang jud pug ko. Ang inig magpakaon lang si Papang. Try kog hungit. Ni ila naman na sa mua kay pila naman na katuig gikap na ko yang ikog. Wala ra mang gyapon. Sa puntong ito, ang walang kalaban-labang si Arthur, walang ibang nagawa kundi humiyaw na lang sa sakit. Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buhaya ang kanyang binti. Maya-maya pa, dumating na si Tata. Pag-abot gyud ako dito sa sulod, naluoy gyud ko katanaw sa tao gud kay perting singgit gyud. Tabang kay di na daw siya muusab. Ikuha din ako to ako ang stick. Mo na pag-train ako sa hagikan pa siya sa gamay. Wala na ko biyaya ang stick, dito na ko siya gilingaw. Dahil akong giingan mga tao nga kuhaan ninyo katong napakan. Kaya nakadagan na yung tao dito sa daplin. Mo to ila na yung giyawas. Si Arthur, dali-daling lumabas ng kulungan. Nandun na sa tabi, tinulungan na ng mga rescuer. Naluwas na tayo. Pero bali ang tiil sa misulod. Binabandage saka dinala doon sa hospital. Si Arthur, himalang nakaligtas. Nagbigay kami ng pain meds, antibiotics kasi very risky ang patient sa infection. Ang lalaki nagtamo ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng 2 kamao.
Nagpapagaling siya ngayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital sa Zamboanga del Sur dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture o bali sa itaas na bahagi ng binti. Sakit gid siya. Antuson gid siya. Kay naitabo naman ni. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo ko lay! Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Wala ko naguna-una nga plastic. Tinuod yun nga buhaya. Gusto rin yun ako nga katong buhaya yun. Last na ako nga kuan og mamaak bag dili. Katura yun. Wala na lain rason. Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala ni sila yung respect ba sa among pamilya po. Tingana, wala gi sila kailan sa kong igsoon kung ningana ba nga ilang gi bully yun nila nga buang daw. Mabait yan. Pero si Arthur may inamin sa aming team. Siya gito kung tuyo dito. Katong buhaya gito. Mahilig daw kasi siya talaga sa mga hayop. Kaya nung nakita niya si Alay, na-interest daw siyang hawakan ito. Dito pa ko maagi sa katong portahan bitawon ta. Pag abri na ako niya, di man maabri gahi. Moto nga akong idea, kudri na ako mulayat sa katong naipayag dito. Wala dyan ko yung mga paminaw itong nahadlok. Kay abi na ako sa butan. Hanggang nangyari na nga ang kanyang bangungot. Gilak na niya imong paagang. Agoy, Ginoo ko lay! Sinakmal siya ng buhaya. Pero meron niyang anak sa kuha, nabalik na niya ako tiil. Nakita niyo na ako niya, agawas ng bukog diya. Agoy, Ginoo ko lay! Gibalik ko niya, dahil gidala na po niya diri. Sinubukan niya raw pakalmahin ang buhaya, pero paagang. Agoy, Ginoo ko lay! Iya kong gilamba. Mga ikaduha siguro ko niya tuyok. Nalagid sa ko nauna to, nga mamatay. O dito radyo ko taman. Wala dyo ko yung mahimo. Kay bayam gito, dako kay kayo. Nakita na ko yung ipon na naana na paksi ba. Ako lang giibot, gilabay na rin sa kilid. Agoy, Ginoo ko Lord! Boto ni nasuko na po siya, gibalik ko niya, dahil gidala na po ko niya diri. mabuti na lang daw at dumating na si Tata. Gidala na ito niyang sungkod, pero meron niyang anak. Wala pa, siya ngalay, buwiin na. Dali naman kayo nakatindog, anak-anak, ko kiyang-kiyang. Gayunman, iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor. Patient claim naman po na he was under the influence of alcohol. Nag-shot ko beer, gamay lang good. Nadto ko sa mangrove. During my interview, there was no any deviation at the site level, but in that incident, the patient needs further site evaluation assessment talaga. Na-do something, kay the way you talk to him, ang reaction niya, late reaction, dapat unda kong diri nga kuan for psychiatrist unda man ba. Hindi yun normal na gawain yung alam mo na yan, buhay yan, kumain talaga yan ng tao, ba't pumasok ka pa dyan? Sa pangyayaring ito, meron bang dapat managot? Kung mapatunayan nga na mayroong pagkukulang sa kanilang management, walang warning signs, walang nagbabantay, they fail to adopt security measures, then posible sila maging civilly liable. Tulod yung may duty, ma'am. Dira at bang sa stage, dira yun may pirmi magtambay. Nagtumi nga, nagtanaw ra siya sa buaya. Kaya normal ramang god nga daghan mananaw diri buntag od gatong pagkahitabuan nana siya sa sulod wa na mi kabantay. Will fence naman yung facility ni Alay. Check yan ng DENR. Yung nangyari na yun is very isolated case talaga. May bala po ba kayo magsampa ng kaso? Sa ngayon, wala na tayong magawa dyan, ma'am. Create naman tayo ng problema dyan. Wala raman po, di ako ang tinuyuan yun. Tinuyuan yun ako. Kung ikaw may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa danyos o sa anumang pwede mo makuha. Si Park, meron silang internal rules or merong city ordinance na nag-penalize sa mga tao na kapag papasok or gagambalain yung mga wildlife, kagaya ng crocodile, papatawan ng penalty. Langgang ano ning sulod magkadya langga? Kabalo man jud ka nga buaya na jagang. Before taking any legal action, kailangan po natin malaman kung ano po yung reason or i-assess po talaga yung mental condition niya para po fair naman po sa kanila kung ano po yung dapat natin gawin, ma'am. Di na ko motrog ambak sa buaya. Dahil sa nangyari, pansamantala munang ipinasara ang kulungan ni Alay. Issue po ng temporary closure ng DENR. Nag-suggest kami na lagyan lang talaga siya ng roof para in the event mayroon bang papasok doon or may ating ba umakyat, ini talaga siya maka-jump since 2018. Dito na lang sa tourism site namin para malagyan siya ng holding facility na maayos. Safety din yun sa mga tao dun sa community. Ang lakas ng isang sagpang ng crocodile, so maahantulad natin yan sa isang
maliit na kotse na dumagan sa iyo. Ang isang crocodile kasi ay highly territorial na hayop. So yung kulungan ay inisip niya, teritoryo niya. So lahat ng mahulog doon ay maaari niyang gawing pagkain. Loy, ayaw sa taong kanalay! Pagka nakagat siya ng crocodile, ang kailangan niya lang gawin hindi gumalaw para maiwasan yung pag-ikot ng crocodile. Ang soft spot ng buhaya ay yung kanyang batok, yun ang pwedeng butasan kung meron siyang dalang paraan na pangbutas or pwede niyang tusukin yung mata. Itong Miyerkules, sumailalim siya sa isa pang operasyon. Debridement and arthroscopy of right knee. Bali, lagyan ng bakal ang bali po. Libre naman ang mga serbisyo, ang mga gamot, but the patient may still need financial support po for the cost of implants and for his daily living. Ang lokal na pamahalaan ng CI nagbigay ng assistive device. Nagbigay rin ang aming team ng cash assistance. Dako kayo nga tabang sa kuha. May mga magagandang loob dyan kung may tulong kayo. So, salamat. Ang mga mababangis na hayop gaya ng buwaya, likas na nagiging agresibo kapag sila'y ginagambala. Kaya't isang mahigpit na paalala, igalang ang kanilang teritoryo. Dahil kung hindi, baka ikaw pa mismo ang maging alay. Agoy, Ginoo ko, Lay! Agoy, Ginoo ko, Lord! Loy, ayaw sa taong kanalay! Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Jubilee Year ng Simbahang Katolika, 100 mga santo, relics ng mga santo at artifacts ipinarada sa Batangas. Ilang araw bago ang kaliwat ng mga pista ngayong Mayo, nauna na ang libu-libong mananampalataya at deboto sa Padre Garcia sa Batangas sa pagbibigay pugay sa mga santo. Sa 44 na naggagandahang mga karosa, iprinosisyon nila hindi lang ang naglalakihang mga imahen, pati na ang kanilang relics o yung mga bagay na may kaugnayan sa mga banal. Ito ang kauna-unahang relic procession ng Archdiocese of Lipa. Isa sa may pinakamaraming ipinaradang relic ang Works of the Saints Apostolate Movement mula Parañaque City. We have around 40 plus relics. Ang isa sa pinakamahalaga nilang relic nakasilid sa frame na ito kung saan nakapaloob ang 13 relics ni Jesucristo mismo. Nandito yung mismong piraso ng lahat ng mga relics ng Passion, yung na ginamit sa kanyang pagkamatay. Nandiyan yung relic ng cross, tapos yung a piece ng nail, ng crown of thorns, tapos yung sponge, yung column of flagellation. Ito ang tinatawag nilang Arma Christi. That's the Latin term for the weapons of Christ, armas ni Cristo. Nakapaloob din sa Arma Christi ang 56 pang relics ng 12 apostoles ni Jesucristo at ng iba pang mga santo. Piraso na mismo ng buto ni San Roque, ni San Isidro Labrador, ni San Sebastian. Ang nagsisilbing tagapangalaga ng Arma Christi, si Leandro, na siya ring nagdala nito sa Pilipinas mula sa Rome, sa Italy. Nakita namin sa isang center ng isang chapel nila. Ginawa namin, nilapitan namin yung mismong Superior General nung konbento na to at nagnovena kami. After 9 days, ini-entrust na niya sa grupo namin yung relic. Para nga, kung sino man yung mga nasa Pilipinas na hindi makakapunta doon, sa Europe, sa Rome, or sa Holy Land, mapapalapit pa sa Diyos. Ang Arma Christi, nabasbasan na rin daw ng yumaong Santo Papa, si Pope Francis. Ang deboto na si Cristina, nakakatapos ng operahan sa puso, hindi pinalagpas na makita ng malapitan ang Arma Christi. Pinunas ko yung panyo, lagi kong nakalagay sa dibdib. Every time na may nararamdaman ako hindi maganda, inilalagay ko lang yon. Parang gumaganda ang pakiramdam ko. Sa karosa namang ito, makikita ang mga relic ni na Blessed Virgin Mary at Saint Joseph. Ang mga relic dala ng grupo, bahagi ng relic collection ng Chapel of the Holy Relics sa Parañaque, kung saan din nakalaga ang 286 na piraso ng relics ng mga banal. Andito yung mga relics na connected kay Jesus.
simula sa kanyang pagkapanganak, sa mga bato sa Stations of the Cross, sa piraso ng lamesa na ginamit sa Last Supper, yung column ng flagellation, yung piraso ng tinik, yung piraso ng Titulus Crucis o nung inri, piraso ng ipinahid ni Veronica sa mukha ng Panginoon, yung sudario ay yung tela na ipinantakip sa mukha ng Panginoon, at yung actual na relic ay naito sa taas. Nakadisplay rin dito ang ilang relic na may kinalaman kay Birheng Maria. So sa parting ito, makikita natin ang piraso ng bahay ng mahal na ina. Sinisigurado namin na may maayos na lalagyan, yung mga gamit ay secure. Ang karosa namang ito na pinalamutian ng rosas, nakalaan para kay Saint Therese of Lisieux na tinaguri ang patron saint of the sick, missionaries at florists. Kilala rin siya bilang Little Flower of Jesus. Sa harap ng kanyang karosa, may mga batang nakabihis gaya ng santa. Binabantayan ang kanyang first-class relic na piraso ng kanya mismong buto. Ito po ay nagpapatunay na galing doon sa General Postulator ni Saint Therese. Ito ay replika din ang matatagpuan sa Carmel ng Lisieux. Isa sa mga deboto ni Saint Therese of Lisieux, si Lucy. Ito nga, naghiling ako kay Saint Therese na sana biyaan kami ng anak. Tapos yun, awa ng Diyos, nagkaroon ako ng 4 na anak. Isa rin sa mga inabangan sa relic procession ang mga relic ng mapaghimalang santo, si Saint Padre Pio. Si Saint Pio of Pietrelcina o Padre Pio, Italianong pari na nakilala dahil sa kanyang mga stigmata o yung mga misteryosong sugat na lumalabas sa katawan ng mga banal, katulad ng mga sugat ni Jesus nung siya'y ipinako. Namatay siya noong pang-dekada 60. Pero magpahanggang ngayon, ang kanyang mga labi hindi pa rin naaagnas. Ang kanyang incorrupt body, binisita ko kamakailan sa Our Lady of Grace sa bayan ng San Giovanni Rotondo sa Puglia, sa Italy. Diyan po sa loob, dun sa basement ng simbahan, sa aking likuran, yung green na structure po, nandun yung kanyang labi na pinipilahan at dinadasaran ng mga deboto. Ilan sa mga relic ni Saint Padre Pio, gaya ng kanyang balbas, nasa pangangalaga ngayon ng Parish and National Shrine of Saint Padre Pio sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas. Narito rin ang kanyang pianeta o Roman chasuble. Ito yung liturgical vestment na isinusuot ng mga gaya niyang clergy o pare. Ito ay unang nakita ng mga tao noong dumating ang incorrupt heart ni Saint Padre Pio dito po sa pambansang Dambana. It was even worn by Archbishop Gilbert Garceras during one of the masses during the visit of the heart relic of Saint Padre Pio. Last 2019, na-diagnose ako na may ovarian cancer. After nun, nag-chemo na ako for 6 months. Nung pumunta ako dun sa relic, isa siya sa pinagdadasalan ko. As of my last check-up, sinabi na sa akin ng doctor ko na I am cured. Ang laking blessing. Ang relic procession, bahagi ng Jubilee Year celebration na ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika kada 25 taon. Ito po yung kanilang alaala na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mananampalataya. Mag-ingat lang tayo sa mga fake na relics. Lalo ko ibebenta ng mahal. Ang mga relics, kagaya ng mga santo at mga santa, hindi natin sinasambayan, venerate natin. Kasi sila ay galamay lang ng Diyos. Ang Diyos lang ang sinasamba, hindi ang mga santo. Sa pamamagitan ng mga relic ng mga santo, ipinapaalala sa atin na posible pa ring maging banal sa kabila ng magulo at makasalanan nating mundo. Ang mga relic ay hindi lang basta bahagi ng nakaraan. Paalala rin sila na sa araw-araw nating buhay, posibleng piliing maging mabuti. Mga katutubong Aita, may ipinaglalaban, kaya hinarangan nila ang grupo ng mga turista na papunta sana ng Mount Pinatubo. Ang pagputok nito noong dekada 90 ang itinuturing na second largest volcanic eruption of the 20th century.
Pero makalipas ang mahigit 3 dekada, ang mapaminsalang bulkan umaakit na ngayon ng libo-libong mga turista. Ang dinaanan kasi noon ng rumagasang lahar, nag-iwan ng napakagandang tanawin. Picture perfect, lalo na kung binabaybay sakay ng 4x4. Habang ang view sa Crater Lake nito, makapigil hininga. Kaya naman beautiful disaster kung ituring ang pagputok ng Mount Pinatubo. Beautiful. Wala na po kaming chance umakyat. Wala na muna, ma'am. Pero nabulabog ang mga turistang umakyat sa Bulkan kamakailan nang ang mga katutubong Aita na nakatira sa palibot ng bulkan ang siya ngayong nag-alboroto. Inarang ang trail paakyat sa Crater Lake. Ang gobyerno natin ang nasasabi ang bilang maaasahan namin yung NCIP. Ano nga ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa sa tagal ng panahon. Walang nangyayari na proseso na yan. Harangin na lang para taniman. Hindi kami sinusundan sa amin. Kaya ang daan, nag-traffic sa dami ng natenggang 4x4. Hassle nga sa aming mga turista pero naiintindihan ko po sila. Maya-maya pa, tumaas ang tensyon nang dumating ang mga pulis. Sasama po namin kayo dun sa baba para mapag-usapan po natin kung ano yung problema. Hindi basta-basta kami sumama ngayon. Pero yung ginawa po ninyo, bigla-bigla nang harang kayo ng mga bisita namin. Sinala na namin dahil karapatan namin, madam. Hindi po nila kami pinakita. Kaya nga po, nandito po ako. Kaya hindi na po ulitin ko ha, nakikiusap po ako sa inyo. Sino ang po pwedeng sumama? Hindi kami sasama, madam. Hindi po kayo sasama. O kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Ay, hindi. Sige. So, ito mali. Ako, mali ko na. Pinilit nila kami. Ngayon lang ako napusasan ng ganun. Uli lahat ng pulis tutas na! Dadakpin ninyo ang katutubo sa kanilang lupa? Ang gobyerno natin ang nasasabi. Bakit nga ba tila bulkan na sumabog sa galit ang mga katutubo sa Mount Pinatubo? Ang mga nangharang sa trail, mga miyembro ng iba't ibang grupo ng katutubong Aita na nakatira sa palibot ng bulkan na sakop ng Kapas Tarlac. Isa sa mga ito, ang mga tiga-barangay Maruglu na si Bayani, miyembro ng Sumaowang Clan at tumatayong chairman ng grupong Labayku. Ang ginawa raw nilang pagharang sa mga turista, pagpapakita ng kanilang protesta. Ang natatanggap daw kasi nilang komisyon mula sa kita ng isinasagawang tour sa Mount Pinatubo, kulang na kulang daw. Aliliitan po kami. Hindi rin sapat, hindi rin po makakatulong doon sa edukasyon, sa kabuhayan. Pagkaubos po ng pera, wala po. Ang ilang daanan papuntang Mount Pinatubo itinuturing na ancestral domain ng mga Aita. Ang mga kilala nating Aita ngayon ay nakadating sa present-day Philippine Archipelago 20,000 to 30,000 years ago. Mga Pacific Islanders yung kanilang mga ninuno at sinasabi nga sila pa ang pinakaunang grupo ng mga tao na nakarating sa Pilipinas. Ayon sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, ang mga katutubo may karapatan sa paggamit, pamamahala at benepisyo mula sa kanilang ancestral domain. Pag tinawag kasi na ancestral domain, lokal ninuno, ito po ay pag-aalin ng isang community na IP. Nagkaroon po tayo ng Memorandum of Agreement tungkol to sa Mount Pinatubo trekking. Ayon sa isang pinirmahang kasunduan, sa bawat 300 pesos na environmental fee na ibinabayad ng mga turista, 75 pesos dito mapupunta at paghahatian ng 37 na mga grupo o clans.
Kung susumahin po natin, ang natatanggap na shares ng mga kapatid nating katutubo, nasa 25% na siya. Sa kaso ng Cosme Clan na pinamumunuan ni Joseph, 1% lang mula sa kabuuang komisyon ang natatanggap ng kanilang grupo kada buwan. Ang isang buwan, nasa 5,000. Ang naghahati po doon ay mga 40 po ang pamilya. Sa makatuwid, kung 5,000 pesos ang napupunta sa kanila kada buwan at 40 mga pamilya ang maghahati-hati rito, lumalabas na 125 pesos lang ang natatanggap ng bawat pamilya. Hindi sapat po sa amin sa pamilya. Ang natatanggap namang komisyon ng grupo ni Lito, 4%. Sa akin kasi 6 yung nahawakan kong pinaka-leader din namin. 20,000 yung na-share ko, yun ang paghahatian namin ng 6. Pagdating doon sa kanila, hati-hatiin na naman sa mga pamilya. Halos umaabot lang po 200 piso. Isa naman sa pinakamalaking natatanggap ang clan na pinamumunuan ni Armando, 8% kada buwan. Pinakamalaki 30,000. Yung pinakamahina nasa 5,000 3,000 ganyan. Pero 20 pamilya naman daw ang maghahati-hati rito. Sila rin po ang nag-identify kung kanino mapupunta ang bahaging 1%, 2%, 3%, 8% at 10%. Hindi po kasi pantay kasi bawa kami dito nasa affected ng dinadaanan ng 4x4, medyo mataas. Pero kung nasa kabila na, hindi inaapakan ng 4x4, binibigyan na rin namin. May mga katutubo ring hindi nakakatanggap ng tulong gaya ng pamilya ni Divina na hindi raw kabilang sa anumang clan na nabibigyan ng komisyon. Ang gusto ko naman po, ang buong community makikinabang sila at mapuntuhan naman po yung community. Para po, pag may emergency kami, may kukuhaan naman po kami. Meron naman daw silang kabuhayan, ang pagtatanim ng gabi at pag-aani ng puso ng saging. Hindi na po namin maayos mataniman yan. Buhangin na po yan, ma'am. Kung bisang 500 ang nakikita namin lang, hindi namang araw-araw yun. Kaya para may dagdag kita, ang ilan sa kanila nagtutour guide. Pero maging ang sideline nilang ito, nanganganib. Marami na raw kasing mga tigapatag na hindi katutubo na pumapasok rin sa ganitong trabaho. Gusto po namin mangyari sana, 1 linggo sa katutubo. Dapat itaas yung sa collection at kami na po yung mamamahala sa aming sektor na katutubo dahil alam po namin sagutin yung mga pangangailangan na individual. Sana yung matulungan kaming mga aita. Paano naman nung mga katutubo, wala na bang ikakaangat sa buhay? Ang hinaing nilang ito, makailang beses na raw nilang idinulog sa makinauukulan. Hindi po kami pinapakinggan dahil nga wala po kami pinahawakan na titulo. Ang hawak po namin yung resolution and bank lang. Ang titulong tinutukoy ng mga katutubo ang CADT o Certificate of Ancestral Domain Title. Approve na po yung CADT. Award na lang po. Wala pa po kaming update sa level ng SIP. Yun lang ang sinasabi po nila na hirapan po sila doon sa usaping overlapping. Meron silang ownership rights doon sa lupang ini-award sa kanila. Yung possession ng indigenous people should be recognized and should be respected kahit wala pa itong CADT. Hanggang sa ang mga naipong hinaing ng mga katutubo para na nga ring bulkan na tuluyang pumutok. Ang gobyerno natin ang nasasabi, ang pilang maaasahan namin yung NCIP. Ano nga ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa sa tagal ng panahon. Kaya sila nagprotesta nitong April 18. Sino ang po pwedeng sumama? Hindi kami sasama, madam. Hindi po kayo sasama. O kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Hindi. Sige. Pero dahil sa isinagawang pagkilos, 5 sa kanila dinakip. Ang sabi nila harassment, pero sabi hindi kami nakipag-away. Sarili na naming lupa. Bakit wala pa kaming sariling karapatan? Kung leader ako, kailangan bang ikulong ninyo? Sino pa ang magtatanggol sa kapwa ko katutubo? Kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Napusasan po namin sila kasi nga po ang pangamba ko dahil napilitan po silang bababa, baka po mamaya tumalon sila doon sa likod po ng aming mobil. Gusto ko silang ibaba para once and for all po matapos po yung usapan. Kung ikaw pinapaalis mo o hinaharangan mo yung tao dahil pumapasok sa lupa mo, wala kang krimen na ginagawa dahil ipinagtatanggol mo lang yung karapatan mo bilang may-ari. Walang dahilan para ka
nakadakip, dapat hindi ito ikikriminalize. Kung wala namang nagsasakitan, walang dahilan para magkaroon ng arestuhan. Legal naman po sa tingin ko ang pagdakip po namin kasi unang-una po yung pagbabarikada po nila ng mga kahoy po dun sa daanan ng mga sasakyan, yun po ay papatak po sa grave coercion. Hindi po sila nakulong pagdating po dito at wala pong kaso na i-final po sa kanila. Pinasulat po sa amin na hindi na po kami uulit. Pumirma po kami. Dahil sa pinirmahang kasunduan, tinanggal na ang inilagay nilang harang sa trail. Wala nang harang. Balik na rin sa normal ang operasyon ng Pinatubo Tours. Bukas naman po kami doon sa mga programa nila. Kung makikinabang po ang tribo at masecure po yung karapatan nila at yung kabuhayan po nila, handa naman po kaming makipag-usap. Ang National Commission on Indigenous Peoples naman, ang sangay ng gobyerno na siyang nagsusulong sa kapakanan ng mga katutubo sa Pilipinas, naglabas ng pahayag hinggil sa insidente. We have been actively collaborating with the Aita community, the local government unit of Kapasarlak, and other stakeholders to address these concerns. Nagkakaroon tayo ng ongoing negotiation para maribisa ang kasalukuyang kasunduan. Magkakaroon na po ng percentage bawat programa sa kalusugan, livelihood. Willing po ang munisipyo na tulungan sila na magkaroon po sila ng kooperatiba na tutulong para nga ma-handle ng maayos yung mga shares po nilang natatanggap. Pantay-pantay na po ang matatanggap ng bawat clan. Gusto po namin dapat itaas po yung sa collection at kami na po yung mamamahala sa aming sektor na katutubo. Nitong Miyerkules, ang NCIP Provincial Office at Tourism Office ng Kapas Tarlac nagpatawag ng pagpupulong kasama ang grupo ng mga katutubong Aita. Bakit po kami pinusasa? Kami ang may lupa, kami ang maggagay para makinabang ang mga katutubo. Ay, sarili ng lupa ang kahuhulihin sa sarili ng pamamahay, sarili ng lupain. Hindi na kumangaran yan, basta ayusin lang po. Nababawasan po mga turista natin. Nababawasan din po yung bahagi na nakukuha po ninyo sa tourism. Meron po tayong proseso para po sa mga kahilingan ninyo. Nagbigay ng listahan ng mga katutubo sa nais nilang mangyari at mapatupad sa gagawing bagong kasunduan. Kung gusto nyo ng gate pass, bibigyan. Para makita nyo kung ilan talaga yung pumapasok. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aayos. Pinapakinggan namin ang inyong side. Nangingire ng mga katutubo ng multa sa lokal na pamahalaan ng Kapas bilang peace offering sa ginawang pagdakip sa kanila ng mga pulis. Papatay tayo ng baboy. Sa kultura po kasi natin, kailangan Mapagbibigyan namin. Hindi po nila kami pinakita. Kasi Sinabi lang yung 100 per head, yung hinihiling. Ngayon, direksyonan niya ng tama para malinaw na. hindi naman nagtatagal ibibigay yan. Kaya nga po tayo gumagawa ng usapin ngayon para itong magiging basihan sa paggawa natin ng bagong kasunduan. Hindi kasi nila mapataas agad-agad considering na it will create undue burden sa mga tourists. Dapat mas mataas yung sharing na mapunta sa kanila from the part of LGU. Actually, we are pushing for 60-40. Medyo nabawasan yung pag-alalahanin namin dahil pinakinggan naman. Lahat ng pinako ng NCIP at saka LGU, umaasa kami na matutupad at gawin nila. Yung mga dokumento kung saan ay makakapagpatunay na ang kanilang lupain ni Nono is now being reviewed by our body sa regional office. Pagdilising sa larong madaling panahon ito. Matanda na po kami. Ang kultura, kabuhayan at paniniwala ng mga katutubong Aita nakaugat sa tinubuan nilang lupa, lupang pinagkukunan nila ng buhay at minsan ding pinagmula ng trahedya. kung hindi po kayo sasama, pipilitin namin kayo. Sige. Sa isyong ito, dapat lang na maibigay kung ano ang sa kanila'y nararapat. Mga anak daw ang dapat naglilibing sa mga magulang. Kaya bangungot para sa inang si Zenaida nung nabalitaan niyang ang anak niyang si Clet na naka-admit noon sa ospital, namatay sa TB o tuberculosis at pneumonia. Wala na talaga akong pag-asa. Patay na talaga siya. Hinawakan niya yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya tapos nag-itim.
Kaya si Zenaida, nakakauwi lang noon sa kanilang bahay, inihanda na ang burol ng kanyang anak. Nagsabi siya sa akin, pag namatay siya, hindi magpabalsamar. Nag-prepare talaga kami na mabilihan siya ng magandang kabaong. Pero nabuhayan si Zenaida ng loob nung may natanggap siyang tawag. Tumawag yung bunso ko, ma'am, na, Mang, nagahinga na si Clet. Si Clet na maglilimang oras na raw patay, muling nabuhay. Masaya talaga ako. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. Comeback is real? Dito sa Datu Odinsin Swat, Maguindanao del Norte, nakatira ang pamilya ni Zenaida. Si Clet, panganay niya sa kanyang ikalawang asawa. Para makatulong sa pamilya, nagtrabahong security guard si Clet sa Maynila. Mabait talaga siya. Pinagawaan niya na ako ng tindahan. Pero nito lang Disyembre, si Clet nagkasakit. Mayroon siyang matanda na parang naawa talaga siya. Hindi niya sinabi na may sakit siya na TB. Nahawaan siya doon. Pagka-uwi, kapansin-pansing malaki na ang ibinagsak ng katawan ni Clet. Payat na siya kasi na-doktor na rin siya sa Maynila. Balik, i-continue na lang namin dyan sa center yung mga gamutan niya. Pero hindi raw bumuti ang lagay ni Clet. Sabi niya, dalhin mo ako sa doktor. Hinang-hina talaga siya. Hindi siya nagkakain. Tapos ubo siya ng ubo. Tapos nagalagnat din siya. Kaya isinugod siya ng kapatid niyang si Sandra sa isang ospital sa Cotabato. Madaling araw nitong Sabado de Gloria. Si Clet nag-agaw buhay na. Hirap talaga siya. Nayakap ko siya, nag-pray din ako. Kaya si Sandra, pinapunta na sa ospital ang kanyang nanay Zenaida. Sabi ko, gusto ka magkain. Sabi niya, ayaw ko magkain. Nasaktan talaga ako. Si Clet, naghabilin na raw. Pag mamatay daw siya, daw kami malungkot kasi lalo rin daw siyang malungkot. Huwag kayong malulungkot. Hindi ko matanggap. Kasi, parang makita ko siya na parang wala na. Hinawakan po ng asawa ko yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya, tapos nag-itim. Tapos yung ano niya dito, wala nang dugo. Wala na talaga. Lord, ikaw na lang ang bahala. Wala na talaga akong pag-asa na. Patay na talaga siya. Na-shock talaga kami. Tumakbo kami agad pumunta dito. Siyempre, nagkikuhan kami sa nanay niya. Auntie, anong nangyari? Si Zenaida, agad na ngang inihanda ang burol ng anak. Bilihan na lang natin siya ng kabaong. Sabi ng kapatid niya, opo, ibenta ko yung kambing. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagluluksa, halos 5 oras mula nung si Clet ay nalagutan daw ng hininga. Tumawag ang isa pang anak ni Zenaida. Mang, nagahinga na si Clet. Si Clet, akala nila noon, patay na. Muli raw, nabuhay. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. At para patunayang hindi lang ito kwentong barbero ang napabalitang namatay ng si Clet, humarap sa aming team. Wala na po akong nararamdaman. Hindi ko po alam kung patay na ako kasi ang ramdam ko tulog na ako. Ang di umano patay na muling nabuhay sa Maguindanao, ibubunyag na ang mga nakakikilabot na nakita niya umano sa kabilang buhay. Maputing-maputi po siya. Pag ganito po yung buhok niya, pinakita niya sa akin yung kung ano ang ganap sa langit o ano ang impyerno. Sa aming pagbabalik. Matapos ang ilang araw na pagkaka-confine sa ospital ng security guard mula Mindanao na si Clet dahil sa TB o tuberculosis, Sabado de Gloria nung binawian din daw ito ng buhay. Hinawakan po ng asawa ko yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya, tapos nag-itim. Patay na talaga siya. Pero ang pinaniniwalaan na nila noong patay, makalipas ang 5 oras, bigla raw nabuhay. Binigyan ng asawa ko ng tubig kaya uminom po siya. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. Ang lalaking sinasabing tumawid mula sa kabilang buhay at nakabalik muli sa ating mundo.
Eto, buhay na nagpa-interview sa aming team. Si Clet, kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang bahay dito sa Maguindanao del Norte. Dito na po ako nag-stay, ma'am. Ito na po yung tinutulugan ko. Ito po yung mga gamot na tinitake ko. Tandang-tanda pa raw niya ang pangyayari nung madaling araw na yon. Wala na po akong nararamdaman. Hindi ko po alam kung patay na ako kasi ang ramdam ko tulog na ako. Kwento ni Clet, sa loob daw ng 5 oras na siya'y namatay, meron di umano siyang nakausap sa kabilang buhay. Maputing-maputi po siya. Pag ganito po yung buhok niya. Mataas po yung buhok po. Lahat po siya puti po. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng pangalawang buhay. Sabi niya, sige anak, kung bibigyan kita, sabi niya, lumaban ka. Meron pa daw akong dapat gawin dito sa mundo. Iinganyo ko na yung mga tao na magbalik loob sa Kanya. Pinakita niya sa akin yung kung ano ang ganap sa langit o ano ang impyerno. Sabi niya sa akin, panalo ka na anak. Si Clet, dati palang server sa simbahan. Nakapunta ko ng Manila, parang nakalimutan ko na siya. Kaya yun. Kaya ngayon magbalik loob naman ako sa Kanya. Pasalamat din ako kay Lord, kay unti-unti na rin siya nagkakain. Masaya talaga ako, ma'am. Parang naabot ko rin yung langit. Oh. Yung mga nangyari sa kanya, hindi ko talaga makalimutan. Ang ospital tumanggi magbigay ng komento o anumang pahayag tungkol sa nangyari. Ngunit sa punto de vista o pananaw ng siyensya at ng medisina, totoo bang namatay at muling nabuhay si Clet? Base sa kwento ng pasyente, meron siyang tuberculosis na pwedeng severe. Ang tuberculosis, pag napabayaan, pwede po itong mag-cause po ng severe hypoxemia o pagbaba ng oxygen sa katawan. Pwede po itong mag-lead to comatose. Ang pagkamatay ng tao ay nadidetermine by clinical assessment. Pag wala itong pulso, wala itong paghinga, wala itong mga brain reflexes, ang isang taong namatay na ay hindi na pwedeng mabuhay. Paglilinaw ng pamilya, wala raw opisyal na deklarasyon na clinically dead na noon si Clet. Alam po ng doktor na inatake siya ng malala. Wala ma'am, kasi wala man mga doktor doon. Mga nurse lang. Yung wala na siyang dextrose, nagpunta ako, sabi na puntahan lang nila. Sa yung nangyari sa anak ko, totoo talaga yun. O hindi gawa-gawa lang. Hindi binibiro ang sinasabing kamatayan. Ang tuberculosis ay isang bakterya na sanhi ng Mycobacterium tuberculosis. Ito ay nakukuha sa pamamagitan po ng droplets or via airborne sa isang tao na may sakit din na TB. Ang mga simptomas ng tuberculosis ay ubo na 2 linggo, pagbaba ng timbang, lagnat, at minsan pagduduran ng dugo pag severe na ang sakit. Hindi po dapat ito katakutan. Pwedeng makuha ang mga gamot sa mga health center ng bawat barangay. Usually, 6 months ang gamutan nito. Ang turo ng simbahan dito, when a person dies, base sa pagtataya o pagtuturo ni St. Thomas Aquinas, doon lamang niya makikita ng buong-buong Diyos. If it is a life and death situation, mahalaga na ipagdasal talaga natin kung sino man yung pasyente at ibigay sa kanya ng Diyos unang-una yung kagalingan. We pray also for the forgiveness of his sins. Si Clet, walang hanggan ngayon ang pasasalamat. Kung may sasabihin po ko sa Kanya, maraming salamat sa lahat ng binigay niya sa akin. Sa pangalawang buhay, hindi po nila masabing ang Panginoon ay haka-haka lang. Totoong-totoo ang Panginoon. Para kay Clet, binigyan siya ng ikalawang pagkakataon, hindi para muling mabuhay lang, kundi para maging liwanag sa iba. Dahil minsan, kailangan nating mamatay upang tunay na mabuhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.